Hi guys, shout out sa inyo lahat nandyan at kumusta? Ayan, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Ayan guys, alam nyo, natatawa ako sa mga bambabati ko sa mga Iskonians, no? At nagtatanong sila, nasaan ang Pangulo? Bakit hindi sumuong sa baha? Bakit si Isko? Kita nyo si Isko, mabuti pa si Isko nagiging presidente. Kaya agad-agad na andun. Wow, naglakad sa baha, kahit mag-swimming pa sa baha, guys, wala akong pakialam. At wala tayong pakialam. Okay, bakit? Wala tayong pakialam na si Isko ay sumuong sa baha, kahit pumunta pa siya doon, mag-swimming or whatsoever, namigay ng reliefs at umaayuda sa mga nabahaan. Bakit? Dahil isa na lang siyang ordinaryong tao. So, sa kanyang pagiging ordinaryong tao at meron siyang charity works na itutulong sa mga tao na mga kabansa natin na nasalanta sa Baguio, thank you. No? Ganun lang yun. Pero wala na tayong pakialam dun. No? At hindi siya pwedeng maikumpara sa ating Pangulo. Dahil ang Pangulo natin kailangan nating alagaan, ingatan at hindi siya pwedeng ipapalanguyin mo at palalakarin mo doon sa baha ng panahon ng bagyo at kasagsagan ng baha. May mga taong nakatalagayan doon para magtrabaho, para gumalaw. May mga taga-LGU na pwedeng mag-asikaso sa lahat ng mga nasalanta ng baha. Hindi kailangan si Presidente ang pupunta doon at susungasong doon at maglakad sa baha at mag-swimming. Hindi. Bakit? Kailangan alagaan, protektahan ang Pangulo na hindi magkasakit, hindi masasaktan, at hindi madisgrasya sa panahon ng mga ganyang sitwasyon. Dahil Pangulo siya ng bansa. At obligasyon yan ng mga taong nagbabantay sa kanya like PSG at lahat ng mga taga-kabinet at yung mga taong nasa likod niya. Dahil siya ang Pangulo ng bansa. Kung si Isko Moreno ang nanalo nitong eleksyon na to at siya ang presidente natin, yun din ang magiging alituntunin na dapat niyang sundin. At yun din ang magiging protocol niya na hindi siya pwedeng sumusungasong at maglakad at lumangoy sa baha at pumunta sa kung saan especially delikadong sitwasyon. Dahil siya ay Pangulo ng bansa at may alituntuning susundin ang mga Pangulo at lalong-lalo na yung mga nagbabantay sa kanya. Hindi pwedeng ilagay sa alang-alang ang kanilang sarili dahil sa posisyon nila at dun sa mga sakuna na delikado. Nagets nyo ba? Bawal ilagay isalang-alang ang sarili nila bilang presidente sila. Kahit sino sa kanila. Okay? Kasi nga lalong-lalo ang presidente dahil obligasyon niya ang tingnan ang buong bansa. Hindi lang dong mga nasalanta sa bagyo. Nagets nyo? Kung anong nangyayari kay President Duterte noong panahon doon sa Cagayan, noong mga time na yon, kung maalala nyo, na nagpunta siya doon, gusto niyang sumakay ng chopper. Hindi siya hinayaan ng mga PSG, ng mga sundalo, ni General. Hindi pumirma. Hindi pumirma si pilot. Dahil delikado ang sitwasyon. Delikado ang weather. Kahit si Bongo, wala nang siyang magawa noong time na yon para sumunod lang talaga sa gusto ni President Duterte. Pero, nung hindi sumunod si General at ng pilot at ng lahat ng PSG, hindi pumirma para lumipad ang helicopter nung time na yon. Dahil delikado. May nagawa pa si President Duterte? Wala. O sige, nagland sila. Pero kapag delikado at malakas ng ulan at hindi na makikita ng driver ang daan, humihinto sila. Humihinto. Dahil hindi pwede. Kahit presidente pa, sabi ni General, kahit presidente pa kayo, sir, hindi po pwede namin isaalang-alang ang sitwasyon mo at sundin ang gusto mo dahil delikado. Kailangan namin protektahan ka
Kailangan under control namin ang proteksyon mo. Ganon din si President BBM. Kaya dapat intindihin nyo na hindi nyo nakikita si President BBM na naglakad sa baha like Isko Moreno. Okay? Ang kaibahan lang sa sitwasyon ngayon, si Isko Moreno ay ordinaryong tao. Like natin. Pareho na siya sa atin. Okay? Ginawa yan ni Isko dahil meron siyang pangarap sa buhay. Sa susunod na eleksyon, tatakbo na naman siya bilang Pangulo after 6 years or tatakbo siya next year bilang congressman at senator. Yes. Next year, senator at congressman. Ang ginawa niya, no, gagawin niya ang lahat para meron siyang maipunla at makikita ng mga tao na andun pa rin siya, makamasa, yurmi ng bayan. Wow! Kung si Mayor Isko Moreno ang nagiging presidente, yun din ang mangyayari niya ngayon. Nagets niyo ba? Okay. Mag-isip kayo ng maigi. Kahit na mag-google na kayo, i-google nyo. Kung kaya bang isaalang-alang ni President BBM o ni President Duterte ang kanyang sarili kung sino man ang presidente, isasaalang-alang nila sa mga sakuna o anumang mga delikadong sitwasyon ang sarili nila dahil sila ay presidente? Hindi. Ganun lang yun. Dahil obligasyon ng mga nagbabantay sa kanila na hindi sila pwedeng masaktan o kahit anong mangyari sa kanila. Dahil sila'y pangulo, sila'y ama ng bansa, ama ng bayan. Obligasyon nila yun. Okay? Kaya huwag niyo ikumpara kay Isko Moreno sa President BBM. Nakakaya lang kayo. Natatawa kami sa inyo. Hindi nyo kasi naisip yun. Ganon din ang mangyayari if ever man na si President BBM si Isko Moreno ang nagiging presidente. Kung si President BBM nung panahon nung Vice President hindi naman siya naupo, di nagkaroon ng baha, di ba? Bulacan, saan ba yung mga binaha talaga, as in binaha, pumunta siya doon. Oo, pero iningatan pa rin siya ng mga tao dahil hindi talaga pwede dahil future president siya. At kung tutuusin, kung hindi lang talaga siya nadaya noong vice president, BBM, si BBM pa rin ang vice president. Ganun yun. Kaya iniingatan siya ng mga tao na nagmamahal sa kanya like us, tayong mga loyalista. Ano pa kaya ngayon na nagiging presidente siya ng bansa? Di ba? More than yung pag-iingat natin nung mga time na yun. Kukumpara ngayon. Kaya hayaan namin yung Isko nyo. Okay? Sabihin nyo kay Isko, araw-arawin niya. Maraming baha pa ngayon. Araw-arawin niya. Maglinis siya dyan sa Pasig para matanggal yung mga basura. Oh. Gawin niya lahat yun dahil nga sa susunod na eleksyon tatakbo siya. Oo, matakaw yan. Matakaw sa posisyon. Hindi pa nga niya natapos ang termino niya bilang mayor, tumakbo na siya sa pagka-presidente. Kung tutusin, hindi niya kayang gayahin si President Duterte. 23 years si President Duterte as mayor ng Davao bago pa siya tumakbo ng presidente. Importante doon. Legendary si President Duterte. At may legacy siyang iniwan dito sa Davao. Okay? 23 years bilang mayor ng Davao. At 25 years in service dahil nagiging prosecutor siya at nagiging vice mayor. Hindi pa niya kaya nalagpasan si President Duterte at gagayahin
na as mayor, hindi pa nga natapos ang